sa pangibog. Amen, no? Hallelujah. Akong basahon once again, din sa Amplified Version Bible. Yun din verse 3, nagaingon, "For His divine power has bestowed upon us all things that are requisite and suited to life and godliness through the full personal knowledge of Him who called us by and to His own glory and excellence. By means of this, He had bestowed on us His precious, exceedingly great promises, so that through them you may escape by flight from the moral decay, rottenness, and corruption that is in the world because of covetousness. Ang word na covetousness means lust and greed, and become sharers, partakers of divine nature." So sa diha nga nahimutang mga anak may igsoon sa pagkahiusa, nakapartake ta, nakashare ta sa iyang divine nature. Yung divine nature mission ang iyang pagka-Diyos nun. No? Na atong naambit ang iyang gitawag og pagka Diyos nun. Sa Bisaya may igsoon dinhi ang iyang Diyos nung gahom naghatag kanato sa tanan nga kigikinahanglan alang sa pagkinabuhi nga Diyos nun. Pinaagi sa atong kahibalo mahitungod sa kaniya nga nagtawag kanato aron makaambit kita sa iyang himaya ug kaayo. So ato makita maigsoon nga sa dihang nahimutang mga anak pinaagi kang Kristo Jesus sa atong pagkahiusa. So ang matag usa kanato maigsoon nakabaton ta sa Dios nung nga gahom nga naghatag kanato sa tanan tang gikinahanglan alang sa pagkinabuhi nga Dios nun pinaagi sa atong kahibalo mahitungod kaniya nga nagtawag kanato aron makaambit kita sa iyang himaya ug kaayo. Verse 4, niining paagiha iya kitang gihatagan sa bililon og dakong mga gasa nga iyang gisaad pinaagi sa maong mga gasa makalikay kamo sa makadaot nga mga kailibgon sa kalibutan ug makaambit sa Dios nun nga kinaiya. So ato makita maigsoon nga ang matag usa kanato maigsoon, no, nahimo tang mga anak, adopted ta pinagi kang Kristo. So kini siyang kamatuoran maigsoon dili lang taman sa tawag og hid knowledge. Aron kita maka-experience ta sa iyang gugma, sa iyang fruit of the spirit nga mo-produce sa matag usa kanato. Mo na nga ang Ginoo mo allow siya mga circumstance. Mo allow siya mga sitwasyon, mo allow siya og mga troubles, mo allow siya og affliction, mo allow siya og problem, suffering, even persecution, even trials, even financial needs, even sickness, even diseases. Allow ni sa Ginoo maigsoon aron ma-experience nato kining gitawag og divine nature nato nabatunan di akong Kristo. Maigsoon. Muna nga dili lang taman nga masayod ta no, sa human knowledge. Muna gitawag knowing about God. Dili lang taman knowing about God, naay gitawag nga knowing God. So ang knowing God maigsoon is more than knowing about God. Kasagara sa atong knowledge, sa atong wisdom, atong nabatunan kang Kristo, more on knowing about God. We know Christ. Lagi na nawag. Excuse ha. Hello, Attorney Noy? Hello? So ang knowing about God, muna siya kasagara ng atong knowledge. Muna siya majority sa mga Filipino believers. Kaya Pilipinas, nabansagan man tang mga believers in Christ way back 15th century. Nakaabot ang Christianity 15th century.
Pero wala pa yun ang Bible. Ang Bible, 1901 lang siya niabot sa Pilipinas. Mo na nga ang knowledge sa kadaganan sa mga Christian, no? More on tradition, superstitious belief. Diba? Tingala ka sa itong pag naabdan tag panimuot, panabot, makita na to itong mga ginikanan, simba, no? Mamahal na adla, dagang kay mga seremonyas. Diba? Make so on. Atong dadakan, prosesyon, dadakan na to, kalag-kalag, di ba? Diba? Atong dadakan, mahal na adlaw. Hello, sorry. Make so on. Yes. Ito naandan ng mga human tradition. Superstitious belief. Kaya mamatay, magpabuha ko. Patilya, baso, bugas. Di ba? Suong. Amen? Suong pa ka. Mo, tikang-tika ba itong aso? Karoon, pabayad na, di ba? Pabayad na rin. Ha? Pabayad na? Oo. Okay, no? May bayad ng palina. Uy, dos. 5. Cinco, dos. Amen? So, ang gipagkaon sa ato, si Jesus, gikan kami Maria. Amen? So, muna itong common knowledge, muna ingon diya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 16, nga ang among pag-ila kang Kristo sa una, sa iyang pagkatao. Pero karon dili na. Ang among pag-ila kang Kristo, dili na sa tawhanon nga pag-ila. Muna sa gitawag knowing about God, knowing about Christ. So, ang knowing about Christ, knowing about God, muna sa gitawag og second-hand source. Nakaila ka sa Ginoo by second-hand source. Kung gisultian ka sa pastor, oh, hello, nakadungog ka sa television, nakakita ka sa social media, nakakita ka sa YouTube, di ba? Nakapaminaw ka. So, muna siya gitawag og knowing about God. You make so on. Nakaila ka tungkol nakabasa ka sa Bible, nakabasa ka sa libro, nakadungog ka, pero dili gid siya first hand. You make so on. More on second hand source. No? Dili gid daw person tungkol sa atong ginikanan kaya atong ginikanan relihiyoso. Amen. Muna nakailatan ni Jesus. Yes. Hello, nabunyagan ta, nakumpirmahan ta, di ba? O nabunyagan, bunyag. Bunyag, bata biyan ang bunyag. So, i-adapt, dagan pagkayroon mga simbahan, nga reliyon, nga ang pagbunyag. Bata, bunyagan na dayon. Wala man kitay knowing, wala man kitay knowledge sana. Kung wala kay kaalam sa Bible, kira sa imong bunyag. Pero pag masayran nimo si Kristo, masayran nimo ang pulong sa Ginoo. So ang bunyag, ang baptism, para lang sa nay mga sakto nga edad. Amen? So sa biblical nga basis or biblical nga principle, so ang bata, dili siya pwede bunyagan. So ang bata, ididikit ra siya. So, ang atong model, si Christ. Si Christ, nag-edad siya, bata pa siya. Wala siya bunyagi, ididikit siya sa temple. Amen. So, nasaita ni Jesus by second hand. No? Muna kasagara sa atong knowledge, may itong kang Jesus. Ang common na knowledge na si Jesus, gikan ragil siya kang Maria. Tinaw na dili. Diba? Natao si Jesus, gikan kang Maria. Pero wala kita gitudluan nga si Christ, so wala pa si Maria, wala pang Biblia, wala pang kalibutan, na. Amen? So yung nga naka-importante ang magtuon sa pulong sa Ginoo. Amen? So, naanad ta na. No? Naanad ta na igsuon. O, ato na siyang gituhuan. Amen. Apan salamat sa Ginoo, na dili lang taman ta sa gitawag og hid knowledge. Hallelujah. Gusto sa Ginoo nga ma-experience nato kining Kristo. Ingon nga mga anak sa Ginoo, dili lang taman nga mailhan nato siya sa hid knowledge, second hand source.
kundi dili ato siyang masinati. Experience. Amen, Megson. May butang real sa atong matag-adlaw nga pagkinabuhi. Amen. Nga gusto sa Ginoo nga mailan nato siya in a deeper way, in a wider way, in a higher way, na mailan nato ang iyang karakter, ang iyang behavior, ang iyang attitude. Amen. Ang Yes. iyang mind. Hello. No, ma-experience na ang iyang life. Amen, Megson. Di lang taman sa hid knowledge. Muna nga, ang knowing about God, sultihan ka nga, ang sugar tamis. So, kung wala pa ka-experience, wala pa kakatilaw, so hid knowledge, muna siya tawag knowing about God. Pero kung nakabalon na kay knowledge about sugar, nga sugar tamis, pero natilaw na nimo, muna nga, nahimo na siyang rima, nahimo na siyang real, nahimo na siyang tinuod sa Amen. Amen. So muna nga, ang atong pagkaanak, dili lang taman sa hid knowledge. Muna ayaw magkatingala nga na'y problema. Ayaw magkatingala nga naay mga pagsulay. Ayaw magkatingala nga naay mga trials, naay mga sufferings, naay mga persecution, naay kalisod, naay mga problema, naay mga paglutos, naay mga pagtamay. So kung baby pa ka nga stage, muna nga, muli kramo yun ka. Amen? Pero kung mature na ka nga stage, oh, wow, kung na'y problema, na'y mga sufferings, na'y mga pagpanginanglan, it means, inay mong tapad, promotion. Promotion. So, or, level up. Level up. Level up. Level up na kasi Ginoo. Amen. Kaya nga no, kung wala mong mga trials, wala yung problem. Diba? Muna yung din sa itong ikaduwa nga sentence. A final truth of our adoption is that God does not treat us as sons, not some distant relatives. This means that from time to time, we will know the Father's hands of discipline in our lives as He corrects us and reminds us of our responsibilities as a sons. Aron pagpahimang no, amen, maigsoon, kung tinuod ka nga anak sa Ginoo maigsoon, naagyoy pagdisiplina. Na there's a word nga disiplina, training, amen, Yes. chastisement. Na always remember, ang mga anak sa Ginoo, dili na ta ilalom sa condemnation. Di na ta ilalom sa guiltiness. Di na ta ilalom sa gitawag og death, sin, punishment. No? Ang mga believers, ang mga anak sa Ginoo, dili na ta ilalom sa judgment. Dili na ta i-judge by impierno, dili ka may impierno. Amen. Hallelujah. Mo nang Yes, favor Lord. sa Ginoo. So mo na kung naay mga sufferings, naay mga sufferings, naay mga gitawag affliction. So it means gi-promote na ka sa Ginoo. Yes. Amen. Amen. Ipalibil up lang ka sa Ginoo. Atong basahon ng Hebrews. Baliko na to ning Hebrews chapter 12. Hebrews. Hebrews chapter 12. Second time. Hebrews If chapter you 12. endure just 7. 7. if you endure chastening, God looks with you as his son. For 12, what 7. son is there whom a father does not chasten? But if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. Hallelujah. Furthermore, we have had human fathers who corrected us, and we paid them respect. Shall we not much more readily be in subjection to the Father of spirits and lives? For they indeed for a few days chastened us as seemed best to them, but he for our profit, that we may be partakers of his holiness. Now, note, chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. So ato makita Mason ang purpose diay sa kining pagdisiplina, no, pag-chastise, no, according to verse 6 minsan dinhi,
Because the Lord disciplines those He loves and He punishes everyone He accepts as a son. Hallelujah. So ang tinuod di kay nga anak, amen, nagi chastisement. Amen. Kasi yagi kag disgrasya, yagi kag balatian, yagi kag sakit. Amen. Yes. So meaning palangga juday ka. Amen. Pero kung wala kay disiplina, wala na kay pag-chastise, wala na pag-train, wala na pagbadlong, wala na pagbunal, mangutana jud ka. Amahan, anak ba yung kunimo? Murag okay raman ang kinabuhin ako, smooth raman kayo. Amen? Amen, zoon. Yes. Amen. Hallelujah. Huh? Verse 7. Endure hardships as discipline. Hallelujah. God is treating you as a sons. Yes. Amen? For what son is not disciplined by his father? Amen? Verse 8. If you are not disciplined, hallelujah, and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children and not true sons. Hallelujah. Kung wala ko na kay pagdisiplina daw, kung wala ko na kay sufferings, wala ko na kay affliction, mag-wonder na ka, basin dili ka anak. Anak ya po anak, gibutang ya po dyan, illegitimate. So kung illegitimate, anak ka sa gawas. O ba, sa Bisaya pa, bastardo. No? Amen? So meaning may igsoon, mo ni purpose of practice kay sonship na itong itunan mga igsoon, mo na nga mga anak sa Ginoo, hallelujah, naagay pagbunal. Amen? Na ay pag-chastise. Amen? Tungkol kay pagka-born again nato, di ba, John 1:12, to those who believe and receive, give him power to become children of God. So ang bata, di mo na pwede nga masaligan, tagaan mo responsibility sa mga dagko nga mga trabaho, mga dagko mga butang. Amen? Kinanglan siya nga mo-grow siya up, mo-grow siya sa gitawag og full-grown son, muhamtong siya ang ingon nga mga anak. Amen. Megsoon. Amen? So ingon din ni Megsoon, kung wala ko no kay pagdisiplina, siya gingon nini, lang, bungkag na kong Bible. Hallelujah. Gini siya nga, hallelujah. Kinanga gini yung papilitan gini siya. Diyan ang mga hard, mag-himog hard down tayo. Ha? Ayaw yun. Bind. Amen, Megsoon. Dakara pa na Bible. Palayo rin ang electric fan. Ano naman kay electric fan din ko? Palihog lang. So, ingon sa verse 7, no? If 8, if you are not disciplined, then you are illegitimate children and not true sons. Kung ikaw daw anak nga walay mga pagdisiplina, walay pag-chastise, kaya mo man ay gusto ka lang, kabante ka ng bata, pag di mo badlungon, pag di mo disiplinahon, mugara, no? Muanad siya, amen? Hallelujah. Kaya huno niya, pag bunalan siya, pag disiplinahon siya, hunahuna niya nga, wala na siya gigugma. Wala dito kabalo day. Ang tinuod gid nga gugma day, ato na gid ay pang disiplina. No, na ay mga witik-witik ba, di ba? Na ay pagpamadlong, na ay pagbunal, imemegzon. Pagabot sa verse 9, moreover, we have all had human fathers who disciplined us and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of our spirit and live? So sa diyan na born again ta Megson, we have a new Father. We have the Father in spirit. Naman tayo amahan sa physical, ay doon to sa ubay, nga wala na ka-experience niya na. Pero sa diyan na born again na ka, nahiusa na ka, nahimo na kang anak sa Ginoo, nakabaton tag new Father. Kung gusto samahan, nga makaila ka niya. So unsa pamagi nga makaila ta samahan? Mo na nga moagi ta og mga circumstansya, sitwasyon. Moagi ta kining gitawag og prodigal son. Kabalo mo prodigal son? Amen. Badlungon ba? Amen.
Natay pangayoon si Ginoo, yatag dayon, di ba? Lipay kay ta, di ba? Pero wa nagpasabot nga gitagaan kag panalangin, nakaila na kaniya. Amen? Amen ba? Kaya mo man na itong hunahuna, basta na kay panalangin, na kay Ginoo. Amen? You remember the prodigal son, iyang gikuha ang iyang portion, ang iyang share. Man, kuha na akong bahagya, tagpo sa man. Pero wala nagpasabot, nga na kay panalangin, nakaila na kasi Ginoo. Amen? Yung may on. Kaya sometimes, ganing panalangin, makaangin ni. Amen? Hello? Makaangin ni. Halos mga nagipandalangin na sige. Nakoy amigo, grabe kaya, dasig is pagpangalagad sa Ginoo. Bilang asa mga hindi kayo makuratan sa mga init pa kayo sa Ginoo, banubag Bible study, tanan. Wala ko gipaigo may zon ha. Dasig kayo, sige pa na, buban lang. Amen? Ang Ginoo, ang amahan be mo panalangin be basta unahon nimo siya. Amen, amen. Bunda ka ni kag panalangin. Bunda ka sa panalangin. Uy, Easy man. paglabay na po sa club, misulod man oy bro. Ay ka diya sa sigapalong na lagi. Na nakadiya sa mga video kibar. Idala ko sa mga kliyente ba. Uy, hantod nga. Nahitabo sa Ginoo lagi na di ka kabalo mo manage sa panalangin. Amen. Ang blessings maayo man na siya. Pero always remember sa den si Lucifer gipanalanginan. Amen. No, nanatanan sa iya ang glory. He is the covering cherub of God. Nagpuyo na sa presensya sa Ginoo. Gipalibutan na siya mahalon nga mga bato, precious stones. Pero wa pa siya nakontento. Amen. Nagpuyo na kayo sa presensya sa Ginoo gali. Di ba? Kaya mo man itong hunahuna sa presensya mo. Agay. Amen? Hello, are you with me? Yes. Dili lang presensya, kundi si Kristo yun mismo. Amen. Yung Megzon. Siya nahitabo Megzon, na milyonaryo tol siya, dagang kasi sakinan, nakapay siya dagang property. Pero wala na, second priority na ang buluhaton sa Ginoo ang ministry. Amen? Kung siya nahitabo, kabalo ba mo? Alaw ang Ginoo, gibunalan siya, gitagaan siya sakit ng kidney. Hantod nga grabing patabmal, wala magpa-kidney transplant, walay muhaom siyang kidney. Dili man na basta-basta mag-donate og kidney, kinalang muhaom din na sa kidney. Dito sa hurot ang iyang kaptangan, hurot ang iyang napundar. Wow. Amen. Naka-realize na siya dito na sa higdaanan. Amen. So, bitaro na mo, bro! Isi kayo, daming overtime, daming project. Hallelujah, Lord. Kira. Amen. Napo ko experience na class nito sa Bible School. Na-master na siya, niundang siya, kay trabaho mo siya, kung wapo kayong open sa kumpanya. Siya, masuporta na lang ko sa bulwaton. Bumalik na lagi ko sa bulwaton sa Ginoo. Amen. Ang nahitabo, ako lang ni-remind ni real talk ni real nga panghitabo medyo. So tuod man, ulitaw man siya. Nabihag siya sa babae nga Hallelujah. dito pag siya napunta sa babae nga minyo na ay di man minyo walay kasal pero matawag yapon to bana na ex-convict. Kaso puro ipanalangina na siya, nakauyab na siya kuha. Nangita po. Dito, gipatay siya sa Planmore. Sa Divisoria pa, diya sa dalan, gipatay siya, dagang gipangang. Wala na siya kapangalagan sa Ginoo. Consequences man. Amen. Pero before ka mamatay, maka-realize pa ka, maka-ampo pa sa Ginoo. Amen. Muna nga mintras ba ta, baskog pa ang problema mo sa tao. I hope nga wala na din na to. Amen. Mura bito ang Ginoo, mura last option na lang. Damot na lang ang Ginoo pag wala na. Ano ito, nakalatay na ito sa higdaanan, nakalatay na ito sa hospital. Amen. Amen, Megzon. Yes, amen. Ako, pag-COVID man yung son, ako'y amigo, dato kayo. So, wala ka na. May sunod ka buang, anak sa pastor. Hindi na magpastor ka.
negosyo yun ko ba? Abroad. Nakabalik, nagbinuang. Gibiyaan sa sawa. Anto pagabiyaan sa sawa, ang nahitabo. Gawas nga gibiyaan siya, depress siya. Once ma-depress ka, muna hinundan sa sakit. Nagkasakit siya. Pag sakit ito, COVID. Parinti mo. Merkado. Hallelujah. Nakadumdum na lang sa ato. Tanang nana sa hospital, COVID dito sa Bibilik. region. Provincial. Provincial. Wala yung bisag pati yang Parinti, so siya. Wala yung agto. So, kita nga, gitawagan na kay Pastor. Kadumdum lang pastor. Kadumdum lang pastor daw, magpaampo daw. Trabaho ko pastor. Pag nakatrabaho na, wala, limta na ka. Amen? So nakadumdum lang, wala na miko, wala na. Di man siya magagawas diya sa probinsya kung wala mo clean. Ako clean dito. Oh, COVID man yun yun. Iwan na yung bukog na lang ba? Ito! Basta kuyugi ko. Alala, padalo ni mo, puyo ni mo din eh. Maglaba ng mulo, di ba? Naku, apang na lang ka diya, rental lang ka diya sa Dimorbi. Ila siya kabulan. May gawas-gawas sa satuan. Pastor, takan-adyo ko. Nang lami nga pagkaon, ngay sinugba, tanan. Ay, bulalo. Kaong yun siya. Agdan ako yan. Mamanamilit na ito. Ay, gipurga mo ko sa ospital. Purga siya. Oh. Karon kay malagi na para ma-win nimo siya, madasig nimo siya, di jud ka mag-inardi kay sa sabaw yun. Huwag po sabaw niya. Amen. Amen. Kaya nga, bro, arte man kay garbo. Di mo ko lipay kay siya. Nakita sa ako, dinhi na ko na nakasay gigag Manila. Tapos tingala po kung kabalo siya na ako sa Cagayan. Pila ka adlaw gikuha sa sige. Grabe kay pasalig, ngalakad yung sige no, bro, no? So nga na may igsoon, ay mga pagdisiplina nga wala na, last hour na lang ginawa. Amen? Dili pa ka mapahimuslan ba, nimbis naapay purpose siya, nindot pa ka siya plano sa imong kinabuhi. Napadali ang imong kinabuhi tungod sa atong gitawag wrong choice. Amen? Mga gitawag nga wrong na lifestyle. Yung megzon. So nga itong pagtinguan sa Ginoo nga Lord, ay mo plano, may matuman din naman. Ay mostly niya mong kinabuhi. Man din ni megzon nga, yung sa verse 9, no? Verse 10. Our fathers discipline us for a little while. Little while rin siya. Dili na siya pimaminti. Amen? Hallelujah. Amen, megzon. Our father disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplined us for our good. Amen? Na yung mga pagdisiplina sa kayong kita ni kapuyan. Yung buwan bitang nga, ako na born again ko na. Diba? Ganun yung problema. Amen? So wala ka na wala kay problema na, kay problema. Ang naka-advantage lang na kay Kristo, anak ka, tibor lang ka kaya no, naman tayo Holy Spirit na may comforter, strengthener, empower, guider, companion, helper in times of needs, in times of problem, in times of trouble, in times of hopelessness, in times of tiredness, in times of helplessness. Wow, ang Holy Spirit, kaya anak man ka, paminti kayo dasigon. Kaya sa itong mga taong walay Ginoo, walay Kristo, walay Holy Spirit, dito juga dunggo sa, no? Amen? Sindipalong ba? Diba? Dito juga mo dunggo. Kagot din ka.
Amen? Amen, Megson. No? So, ang pagdisiplina din, Megson, ang chastisement, ang training, Megson, and din God discipline us for our good, that we may share in His holiness. Aron nga ang pagkabalaan ni Kristo nga nasa tong sulod, atong masinati, atong experience. Tungod kay ang kinabuhi nga atong nabatunan ni Kristo, no, una sa tanan, unsa ni nga kinabuhi atong nabatunan? Kini nga kinabuhi gawas nga Zoe life, kini nga kinabuhi gitawag siya og divine, no, righteous, holy, extraordinary, no, superior, no, perfect, not coarse, abundant. So meaning, ang matag usa kanato sa diyang nakabaton tag kinabuhi, na birth ta, na union ta sa life ni Christ, nga may atong tinud nga kinabuhi, kini nga life, mo ni siya ang righteous life. Mo ni siya ang holy life. Mo ni siya tinubdan sa pagkabalaan. Aron ang pagkabalaan ni Kristo mo produce sa atong gitawag og soul and mortal body, mo na mo allow siya pagdisiplina. So it means mo na nga ang problem, ang chastisement, ang suffering, promotion. Amen? Promotion di ay. Pero bata-bata pa kasi ginulong, kung ano yung problema. Pero kung mature na ka, wow, nakailan na ka ni Kristo, problema pa more. More. Amen? Hindi problema, mag-rejoice ka. Sa iyo ni James 1:2. No? Rejoice. Oh? Count it all joy. Of many diverse of temptations. Magkalipay ka mo kung maabot ang daghan kaing pagsulay. Sabi na nga, lahi man sa ato, sibat man ta. Di mo na ang ginawa. I-rebuke. Imbes mo level up ka na, imbes mahimo na kang college, magpabiling kang elementary. Amen, Megson. Yes, amen. Diba? Example, kanang awayon ka, butang-butangan ka, libakon ka, lutuson ka. It means, para ang gugma ni Kristo, ang iyang kaayo, ang iyang kaluoy, ang iyang pagpasaylo, magmanifest sa atong mortal body. Hallelujah. Amen, di ba? Pero kung nakasabalaod, kiiton gani mo itong nangiit ni mo. Kung awayon ka, awayon po ni mo. Amen? Kung batuon kag bato, batuon po ni mo bato. Pero pag abot na sa grace, wow, lahi na ang pagpanudlo, Megson. Amen, Megson. Yes. Ang pagpanudlo, sa kayo pagpanudlo, di ba? Yung Romans chapter 4. Ay, grabe, Romans 12, verse 14 to 15. 12, 14 to 15. Yeah. Bless those who persecute you. Hallelujah. Don't curse them. Pray that God will bless them. Be happy with those who are happy. And weep with those who weep. Amen. No? Klaro kayo, no? Sa 13, no? Niyo nini. Hallelujah. Verse 12. Pagmaya ka mo tungod sa inyong paglaom. Pagpailog ka mo diya sa inyong mga kalisdanan. O pagampo, kanunay. Kung nakay problema, ampo. Kung may problema, ampo. Kung ipanalanginan ka, ampo. Kung yun ni Pablo sa 1 Thessalonians, pray without ceasing. Say mo, ampo naman ta. Para mo ampo ta. Kaya say, di mo ta ka ba ampo pag nanakay panalangin. Amen? Para mo ampo ka, mahimog yung tinuod na pag-ampo mo, tuaw yun ka, mo abot kang nap, hampakon ka, bunalan ka, di ba? Pag nanaka sa problema, kung sabi, sampito ni mo, Ginoo, hindi na ko kaya, di ba? So nahitabo na ang tinuod nga pag-ampo. Kaya kung way pag-alay, tapos-tapos, mag-ampo na ito. Pakit-kit mo itong mga ampo, di ba? Pero na yung problema, hilak yun, luhod yun, mutsabaw yun, tabang, Ginoo. Kasulay na mag-gabot ang problema, while, kasulay na mag-hilak. Amen? Hindi man ta mo cry out sa Ginoo. Amen? Pag nanay problema, sabi na nga imong partner na hospital, na cancer, operahan, way kwarta. Chagit yung way kwarta. Hilak yung ka. Amen, Megson? Amen. Wala nga ng problema,
makapahimo nato, no? Makaampo tag tinud-anay. Amen. Amen? Kung may problema, atong pagampo, tapaw lang. Pansi ba? Pansi. Wala mo pansi? Amen? Dili tinuod ba? Dili genuine. Dili authentic. Dili pure. Amen? Kung sa Bulawan pa, pikoy. Parang yung batik ba? Lubad na. Kasi, Amen? Amen. Dili igod tinud-anay. Amen, may zoon. Pero kung may problema, mahimo na siyang tinuod. Amen, may zoon. Amen. Yun ini sa verse 13, pagpaambit ka mo sa inyong isig ka magtotoo nga naa sa kawadon og dawata sa inyong balay ang mga dumuduong. Hallelujah. Pag-ampo ka mo sa Dios nga panalanginan niya katong nagpasipala kaninyong. Panalanginan. Dili tong luhon. Amen. Amen. Yung ba niyo? Panalanginan niya og dili tong luhon. Say, ampo man lang kita. Ampo po kita, Lord. Madaw to siya. Matayin to siya. Pobre ang ta siya. Malaw. Dili na kabubuton sa Ginoo. Dili na grace. Pero sa balaod, ay, maruoton yun imong tao. Amen? Amen. Megzoon. Pag awayon ka, awayon po ni mo. Amen? Kung tamna ni mo kawayan, nga dako yung kawayan. Amen? Amen, Megzoon. Pero sa grace, Megzoon, lahi. Amen? Amen, Megzoon. Yes, amen. O panalanginan, dili kay Lord. Mamatay na siya. Yun ni Jesus sa Matthew 5:44, di ba? Love your enemy. Pray to those who curse you, who persecute you. No? Bless to those who persecute you, and pray to those who despitefully use you. Amen. Katulad ito, naggamit mo. Amen. Amen, may zone. Mo na grace. Amen. Pero gamitan ni magbalaod, mo na. Amen. Amen. Hallelujah. Mo na dagay di ganahan og balaod, grasya kay. Limang ka pagabot pag dinhi sa verse 17. Verse 50, paglipay ka mo uban sa naglipay, hilak uban sa naghilak. Angaya pagtagad ang tanang tao. Ayaw ka mo pagpagarbo kung dili dawatang ubos nga buluhaton, ayaw ka mo pagpagkamaalam. Kung buhatan kag daotan, ayaw bastig daotan. Tinuod sa ato pagbuhatan kag daotan, di ba? Ayaw. Tarayan man po nimo. Taray ka, tarayan po ka na po. Amen? Amen. Amen? Make so on, di ba? Ngayon ini, kung buhatan kag daotan, ayaw pagbasdig daotan. Buhatan kag giila sa tanan nga, maayo. Kutob sa mahimo, pagpakigdait sa tanang tao. Mga higala, ayaw ka mo pagpanimalos, kung dili itugyan hinuon kini sa Dios. Kaya nag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad, nag-ingon ang Ginoo. Verse 20, hinuon sumala sa ingon sa kasulatan, kung gigutom ang imong kaaway, pakana siya. Ayaw po ng pakana sa kilid-kilid. Pakana ito sa dili, Sentro Restaurant. Hallelujah. Grabe. Amen? Awayon. Awaya ko. Dada dito sa Jugal po. Amen? Pag magkaon, pakana ba siya fruit salad o macaroni? Amen? Sobrang. Di mo na siya. Muna, abi ni mo diliti. Abi yung sayo ng grasya. Mas lusod ang grasya. Amen? Sa balaod, ayaw ka mo pagpatay. Sa ito pa, kung ituis ni mo, ayaw ka mo pagpatay. Kung di ka mangulatag tao, dili mo patyon. Binugo na ni mo, bag. Kaya ang gibutan sa balaod, kaya ayaw pagpatay. Diba? Pero sa grasya, wala. Tanaw pa lang, hunahuna pa lang, murderer na ka. Amen? Sa hunahuna, pag tanaw pa lang nimo, ang adultery, ang fornication, imog yung gibuhat in actual. Sa grace, mga igsoon, wala pa. Sa hunahuna pa lang, wala na. Nakapanapaw na ka. Nakipaghilawas na ka. Amen, mga igsoon. Amen? Grabe kakalainan, no? Di ba? Amen? Muna, daghang ganagbalaod. Kilalait. Di ganagrasya.
Amen? Abi nyo, lalim ang grasya. Dili. Pero nakanindot lang kay natay Holy Spirit. Amen? Nalantay Kristo, natay gahom nga si Kristo nga nakakanimo, mo'y gahom sa Dios. Amen. Mo'y kusog nato. Amen. Amen, magsoon. Hallelujah. Amen, magsoon. No, mingon sa verse 20, hinuon sumala sa gingon sa kasulatan, kung gigutom ang imong kaway, pakana siya dito sa, hallelujah, Jogal Bowls, at pakana siya dito sa Gaisano nga ituyukan. Amen. Kay sa paghimo mo nini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. Ayaw padaog sa dautan, hinuon padagang dautan pinagi sa maayo. Amen. Magsoon. Amen. Pero kini di nato ni mabuhat sa tong tawhanon nga kusog kahibalo. Mo ni kinaiya ni Kristo magsoon. Kinsa may gamiton ikaw. Hallelujah. Amen. Amen magsoon. Yes. Hallelujah. Amen. So mo na magsoon ang purpose sa disiplina magsoon para sa tong kayuhan aron ta makaambit sa iyang pagkabalaan. 11. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Walay disiplina, walay training na makalipay. Amen? Amen? Dili ta ganahan na. Ako mismo ko di ko ganahan in the first place. Kasi di nasabtan ako, mo di ko nganong kulatahon ko sa mama, bunalan ko, sulod ko sako. Alaan di ko sulod sako kayo, kawato man ko yung mga alahas. Urot man yung alahas, pilak adlaw di mo pauli. Amen? Amen? Sulod nyo ka sa sako, bunalan ka. Pasuan. Amen? Hanto nga, rebuildi kong samot. Amen? Amen, magsoon. Amen. Wali ko kabalo nga, paghigugma dito. Amen? Salamat po. Na akong papa kay di man mo disiplina, bisag sabog kay ko, makatulog na ko sa dalan, sa club, kaon ko papa. Dabar, di ba sa kalan? Gusto na example. Mata na diya, saan ka? Feeling ka ni mo, higda-higda na ka dito. Sabi ni mo kung sino mong gigdaan, basurahan diya. Basurahan na ito. Kung sabog pa ka ng kadlawon, wali ka kabalo, sabi ni mo, mara ko itong salim bid bitaw. Mara water bid. Lami kaya. Amen? Pag matabagin ni mo, wala ni mo sapatos, wala na ni mo rilo. Nabaslan po ko, kaya kung binuhatan, kay lahi man, pag naimahu po ka, buuan ako sapatos, kasunis, sanina, brief na lang. Pagmata, naana, pang-turaks. Amen, Megzoon. Amen? So, ang pagdisiplina ni Megzoon, dili makalipay. Amen? Apan, makaguol, painful. May yun ni painful. Siwin ni painful. Painful. At later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Amen. And Megzoon. Amen? Amen. Ang purpose ining suffering, ang purpose ining trouble, affliction, trials, to produce a harvest of righteousness and peace. Amen. Amen, Zon. Hallelujah. Amen? Nasahay, mag-ampo man nga mawala. Muna siya ang adoption of sons. Amen? Amen, make Zon. Amen. Amen. Hallelujah. Imagine mo si Kristo, wala kaya naglikramo, bagulbol, giayo siya. Salamat, Lord. Giayo siya makmak, giayo siya duslak, giayo siya bunalan, gitaora pagtunok. Wala kaya siya may likramo, wala siya may bagulbol. Muna nga, pag matured na ka, muna nga matin na ni mong baba ni mo, yung dila. Okay. Before ka mo mubalos, Amen? Mubalos manggali ka, panalangin na Lord. I-bless it. Amen, make on. Diba? Saan na makita laing First Peter chapter 3. Chapter 3. Verse Chapter 3 verse 8, no? Hindi Akong basahan may no? 1 Peter chapter 3 verse 8.
Sa katapusan, hiusaa ninyong tanan ang inyong mga hunahuna o pagbati. Paghigugmay kamo sama sa mga magsuon. Pagkaluy-anay o pagmapaubsanon kamo. Verse 9. Ang dautan ayaw basbalusi o dautan. Hallelujah. Ang pagmahimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Balusi hinuon kinig panalangin. Woo! Hallelujah. Panalangin kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang buot magpahimulo sa kinabuhi ug nangandoy sa mga adlaw malipayon kinahanglan dili na magsultig dautan. Yes. O dili na mamakak. Hallelujah. May megzoon. Ayun na pamakak. Sultig mo tinuod. Amen? Amen? Ayaw pamakak. Maralang makalusot ka. Amen? Hindi ba na maayos siyang pagpamakak megzoon. Amen? Amen megzoon. Ikaw na mo po mag-suffer ni Ana. Amen? Kinahanglan liken niya ang dautan ug buhaton ang matarong. Kinahanglan nga magpangitaon niya ang pakigdait o paningkamutan niya ang pagkabot ni ini. Amen, maigsoon. Kay ang Ginoo nagtan-aw sa matarong og kanunay namati sa ilang mga pag-ampo apan talikdan niyang kadtong nagbuwat og dautan. Amen, maigsoon. Kung imo ning tan-aw ning verse 8 verse 9 nindot kaning verse 9 maigsoon. No? Ang dautan ayaw balusig dautan, ang pagpahimaraot ayaw tumbasig pagpahimaraot. Balusi noon kining kining panalangin kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa diyang gitawag kamo. Kay ang kasulatan nag-ingon ang buot ang buot magpahimulo sa kinabuhi verse 10. Og nangandoy og mga adlaw malipayon kinahanglan dili na magsultig dautan og dili na mamakak. Hallelujah. Amen, maigsoon. Muna mga sulti tag mga panalangin, maigsoon. Amen? Amen, maigsoon. Kung gusto kag panalangin, if you want blessings, speak blessings. Muna nga, there's power of confession. There's power when we declare, when we confess. Amen? Muna kabantay tayo ato na ginagawa na, I am highly favored, I am extremely blessed with great abundance, I am charito, I am healthy, I am wealthy, I am rich, I am protected, I am healed, I am delivered, I am provided. Amen? Amen. Hallelujah. Gapo, ano mong ko'y kwarta, di ba lang? Sa Gcash na ko, ano ko'y kwarta? Napamahan, wala mong ko'y kwarta sa Gcash. Saan ako pag-load? Amen? Amen, magsuon. Hallelujah. So, milagro sa Ginoo. Naanay mga mag-unom na kabulan. Asa? Iya po kong gihabungan ng 500. Sa Pastor Art, ako kang gipasahan sa Gcash 500 pesos. So, nakadungog yung amahan. Muna ka mo nga, walay Gcash, down na mo Gcash. Diba? Amen? Libre man na siya, win. Amen? Kung wala kasi, pangayo sa amahan. Amen? Oh, di ba? Para nasisilo, kitagagay po, no? Yahay kayo. Sana all, di ba? Amen? Oh, iPhone, no? Kitagag iPhone. Lugay ka na madaot ba? Di ba? Amen, Megzon. Are you with me? Amen? Ano yung purpose sa practice of adoption? Mag-practice sa pagkaanak. Amen? Kaya dili mo na pwede masaligan ka sa mga dagkong mga butangan. Dili ka maka-learn. Amen? Amen? Medyo mga yung pag-training. Amen? Before ang mga 12 disciples, before i-commission ni Kristo, no, nag-training sa sila. Nag-equip sila for 3.5 years. Amen? Imagine mo, naman diya nag-pattern ang G12. Amen? Hallelujah. Are you with me? Amen. So muna nga importante kay ang training, equipping. No? Equipping Mason. Tungod kay, imagine mo, through sa equipping Mason, diya ka mag-guided, diya ka ma-direct, no? Diya ka ma-equip, diya ka ma-empower, diya ka ma-effective
labi na sa imong pagpanudlo, sa imong pagwali, sa imong pagminister, sa imong pagpangalagad sa imong isig katao. Amen. Importante na siya mag-igsoon. Amen. No? Kay once mo undang tag-learning, di ba? Never stop learning. When you stop learning, you stop leading. Amen? How to lead people? Huwag kay learning. Amen? Amen. Amen, may zone. Yes. Hallelujah. Amen. Muna nga ugmang adlaw ay mo kalimot. Amen? Pila ta ka buok, no? One, to katura mga leaders, ikaw, available ka, ma? So, ikaw lang. So, kay, supposed to be, naka-registered na gina siya may igsoon. So, tungkol tayo, payable lang ta, tungkol kay ang president, ang founder sa Gospel First, sa mission and evangelization, sa mga trainers training siya may igsoon. Sa mga pastors and leaders. Amen? So, ito bitaw, nagdala na bitaw mga tao, dumala na kag mga kalag, pero ako tamong gi-upgrade mga igsoon para, amen? Kaya naman yung mga panghatag, material sana. Hallelujah. Amen. So, Alas ugma otso. sa'yo, gil mo, Alas ugma kwatro. para maka, Alas JL. 4 sa hapon. Amen? So, ang presidente sa Gospel First, sa Bible League Ay, mo Philippines, kulas kini ka. ako pong amigo, ang akong kaila, ikag Manila, yan sila din para mag-conduct o training sa world mission, no? Missions and evangelism, how to mission, how to evangelize, how to make disciples. Amen. Yes. Para ni sa mga pastors, para sa mga leaders. Amen? Hallelujah. Kini siya nga conference, paano siya gitawag ni siya trainers training. Amen? No, we train, no? So, we are trainers to train leaders. Amen? Amen, may zone. Hindi ka na siya may zone. So, nangutan ako sa mga naka-register na dahil sa tanan. No? So, the practice of adoption, a final truth of adoption is that God does treat us as a sons, not some distant relatives. This means that from time to time, we will know the Father's hand of discipline in our lives as He corrects us and reminds us of responsibilities as a son. Letter K, in conclusion, we are now in the family of God by faith. We share in the life of Christ and in the inheritance of the saints. We have been given a deep motivation for holy living, and we experience the transforming power of the Holy Spirit in our lives. Because we know to whom we belong, we can understand the discipline of our Father upon our lives, and above all, we live with a deep and warm experience of the love of the Father within our hearts. Amen? Amen. So question, no? Question, no? Why did God the Father choose you? Discuss. Amen. Hallelujah. Amen. Pangutana. Amen. Amen. No? Ngano man ang Amahan nagpili man kanimo. Naman. Oh, gusto ko ako ni Igog mata. Amen. Wow. Salagba ko ba no? Dili gid ko men. Amen. Ingon ni Jesus kay Peter sa Matthew 16, di ba? Ingon si Peter, "You are the Son of the living God." Ingon ni Jesus. Pedro, flesh and blood is not revealed unto you, but my Father who is in heaven revealed unto you. Tingnan si Pedro. Oy Pedro, ang imong pagsulti, si Kristo anak sa Ginoo, unod og dugo, wala nagpadayag kanimo. Apan ang Amahan nga tuwa sa langit, mo nagpadayag kanimo. Yes. Ito. Amen. May igsoon. Bisag ka ng pagsulti bitaw kay Jesus Christ is my Lord. Dili na imo trabaho na sa Holy Spirit. Amen. Amen. So dili na imo. Amen. May igsoon. Yes. Amen. Asa na makita, no? 1 Corinthians may yata na, 1 Corinthians, no?
1 Corinthians or 2 Corinthians chapter 2. Unang Korinto. Wala ko na sayop. First Corinthians 1:21. Dili. Second Corinthians Second day. Second. 1 Korinto. 5:17. Ano na tama? Ah? limot ko. Ano sa'yo kuhan niya tay? Naamong gipanulti dili kung dili nalimot na ko. Say mawala na ko sa passing niya. Mismo gay ng pagsulti sa ngalan sa Ginoo, dili na imo kung dili ang balang espiritu mo sulti. 29. Ephesians, principalities, and powers, weaknesses, but we live in the spirit and not in the spirit. Found that it was not first which we tried. Rest in the spirit. Wala na po. Asa na siya makita nga mismo ang pagsulti sa ngalan sa atong Ginoong Jesus, Jesus is Lord, kung dili pinaagi sa balaan